Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako'y nagagalak na sa kabila pa ng ating mga puyat at maagang pagdalod sa ating linggong gawain ay naririto kayo ngayon. Sama-sama natin awitan ng Panginoon.
po kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil minsan pa, Panginoon, ay inyo pong ipinaalala, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, ang araw ng pamamahinga, Panginoon, ng aming puso, ng aming espiritual, Panginoon, ng aming pisikal na pangangatawan. Lord, salamat po, Panginoon, dahil patuloy po kami naging tapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, dahil nananatili, Panginoon, sagana ang biyaya niyo, Panginoon. Salamat dahil lagi niyo po kaming kinalalayan, Panginoon, sa anuman, O Diyos, na naisin at akapin namin sa buhay, Panginoon. Sinasamahan niyo po kami, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy, Panginoon, na aming inaasam, Panginoon, at susumamuhan, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, na mamalagi, kumilos, Panginoon, sa lugar na ito at sa puso namin, Panginoon. Lord God, nanatili po kayong tapat sa amin. Hayaan niyo, O Diyos, Lord, maibalik namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagpupuri, Panginoon. Nahangad mo rin, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Lord God, malaya po kaming magpuri sa umagang ito, despite of what circumstances, Panginoon, o anumang challenges meron kami, Panginoon. Personally, Panginoon, malaya kami magpupuri, Panginoon, dahil patuloy na nangingibabaw ang kabutihan mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, sa aming pagpupuri pa lamang, Panginoon, hayaan mo na, Lord, samahan kami ng iyong mga anghel sa kalangitan, Panginoon, na makapagpuri kami, Panginoon, na personal, Panginoon, sa inyo, sa mga oras ng sandaling ito, Panginoon. Maitaas namin, Panginoon, ang pangalan mo. Ang aming puso, Panginoon, ay hayaan mo, Diyos, na patuloy na pakalinisin mo, Panginoon. Ang aming buhay ay maging karapat-dapat, Panginoon, na maging handog. Sa araw na ito, Panginoon, Lord, Ikaw ang nais namin parangalan, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, maging sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, na swelyuhan mo, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, na aming maririnig, na ito ay magbibigay, Panginoon, ng katatagan, magbibigay ng kapahingahan, magbibigay, Panginoon, ng bagong challenge and opportunities, Panginoon, na lumakad kami sa pananampalataya. Kahit, Panginoon, may mga hindi namin kayang gawin. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na itama ang mga mindset namin, Panginoon, itama ang aming puso, Panginoon, i-reset, Panginoon, yung mga dating ginagawa na hindi naman nakakalugod sa iyo. I-reset, Panginoon, yung aming pamumuhay, Panginoon, maging ang aming iglesia, Panginoon. Na Lord, ang nais mo sa amin, Panginoon, ay kami ay mag-disciple, Panginoon, at tumayo at ipalaganap ang salita mo, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, sa bawat isang narito, Panginoon. Pakalinisin mo po kami lahat, Panginoon, na maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa inyo sa pag-awit at pagpupuri sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon. Kumilos ang iyong banal na presensya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon. Sa lugar na ito, kami ay malayang magpupuri, Panginoon, dahil mabuti ka sa amin. Purihin ka, O Diyos, maging sa aming kapatiran, Panginoon, na nais mong dalhin sa tahanan ito, Panginoon. Lord, pakaingatan mo sila, Panginoon. Sama-sama kaming magpupuri, sama-sama kaming sasamba, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, isang magandang umaga po. Muli sa bawat isa, tayo po ay pumawi po muna sa Panginoon. Kapag mo kamayan po muna natin ang bawat isa as we welcome them sa ating bahay.
want to worship you, O God, again, O God. Amen. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Minsan pa, O Diyos, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Minsan pa, O Diyos,
Ito ang aming dalangin, Panginoon, ang aming papuri, declaring your goodness, O God. Salamat, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, that you have given us, Panginoon, the opportunity to worship you, to sing songs, to express, O God, kung gaano ka kabuti kami nagroso sa aming mga buhay, at ikaw ay pinakamalaking Diyos na umabot sa amin sa buong linggo at sa buong buhay namin, O God. This song is not enough, Panginoon, to show our gratefulness sa iyo, God. Walang makakapantay sa kapangyarihan mo, sa kabutihan mo, Panginoon, at tunay na salamat sa iyo. Dahil pinatawad mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Binigyan mo kami ng panibagong buhay at nilagyan ng kulay, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Kaya, O Diyos, dalangin namin, nawa, ay nakita mo, Panginoon, ang aming mga puso. Singing the song, salamat, Panginoon. Because, Panginoon, yun ang aming sigaw ng aming damdamin. You are good, O God. And we want to thank you, Panginoon. Kaya, papuri sa iyo, Panginoon. Papuri sa isang Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa aming Diyos na nag-iisa sa lahat ng mga Diyos at hari ng mga hari. Tagabi mo, Panginoon, ng aming papuri at pagsamba. Ang aming mga awit, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay magsabi ng Amen. Amen. You may be seated in the presence of God. Minsan po tayo po muli nanalangin para sa ating pagkibigay. Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa umaga ito. Namuli mo kami dinako dito sa iyong tahanan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa isang buong linggo na bagamat nakakapagod, O Diyos, ay binigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan. Ginising mo kami upang kami ay mapunta dito sa iyong tahanan, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga hanap buhay, sa mga negosyo, O Diyos, na patuloy mo ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung kanilang mga kaparaanan upang magkaroon ng income, O Lord, ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Patuloy mo nga, O Diyos, na turuan ng bawat isa na magbigay ng naayon sa kanilang kalooban, O Diyos. At nawa, Panginoon, ang kalooban nito, Panginoon, ay patuloy na magamit, Panginoon, hindi lang sa aming simbahan, kundi makapag-abot pa muli, Panginoon, ng marami pang hindi nakakakilala sa iyo, Lord. We thank you, Panginoon, because you are a generous God. At kahit kailanman, Panginoon, na hindi ka nagkulang sa buhay ng bawat isa, O Lord. We thank you, Panginoon, sa aming ibibigay na to sa iyo, O Lord. Nawa ipatuloy itong magamit sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon. Muli at tinataas namin ito sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
patuloy sa Panginoon. Kay buti-buti mo sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang ng Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang kaulad. Tunay na ika'y di napabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ibuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y lagi tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Ako'y ng Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y nagpapabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Magpupuri, sinasamba kita. Nagiging ng Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di napabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kala ko may isa pang special number. Isa lang pala. Okay. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Parang masarap po yatang ano, no? Mag 7 o'clock na tayo lagi. Naku, pahirapan tayo dito. No? Pero salamat po sa Lord dahil tayo ginising ng maaga. Ayan. Pero bago po yan ay talagang alam ko po na pahirapan ang pagising. Pero masarap po sa pakiramdam na talagang tuwing araw ng linggo ay meron tayong galak sa ating puso na bumangon sapagkat ang ating pupuntahan ay talagang
mag-worship tayo sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, sa ating pong ikalimang bahagi at pagtatapos sa ating preaching series na Growing Church, God's Blueprint for Kingdom Expansion. Tayo nga ba ay nandoon na sa Kingdom Expansion ng ating Panginoon? Talaga bang ready na tayo to expand, no? The Kingdom of God. Ready na ba tayo para lumabas? Para tayo ay ma-extend, no? Mabubuksan ang ating pintuan at ang kingdom ng Panginoon ay lalaki at talagang lalawa. Yan po ay talagang malaking panalangin para sa atin at malaking hamon para sa atin. Pero purihin po ang Panginoon dahil inihahanda tayo ng Panginoon. Ito yung preparation ng Lord sa atin. Kaya po sa ating review, ayan. Tingnan nga natin yung mga blanco na yan. Sige nga ba, kung ating naaalala, ano po yung unang tinapik natin ng first Sunday? Ano po? A church that prays. Pangalawa po? Loves. Pangatlo po, a church that disciples. And yung last Sunday lang po. Ha? Ayun, a church that serves. At ngayong linggo po, ngayong araw pong ito, ang tatalakayin po natin ay a church that reaches out. Ayan. Umaabot. Ang isang iglesia ay umaabot. Saan po bang bahagi? Hindi lamang po sa ating pangangailangan, kundi talagang sa salita ng Panginoon na iaabot po natin, no? Na ibabahagi po natin ito. At a growing church is a church that actively reaches out to the lost. Yung talagang naaabot natin sila. Yung mga nangangailangan sa salita ng Panginoon at yung mga nawawala. Alam ko pong tayo yung naging bahagi nun. Minsan na din tayo nawala, pero tayo ay inabot ng Panginoon, no? Fulfilling the heart of God for His people. Ang bawat isa po sa atin ay talagang kinakailangan ng Panginoon. Walang po pwedeng sabihin natin na enough na, tapos na, okay na ako. Hindi. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, tayo ay kulang. Hindi enough, no? Hindi enough na tayo lang sa buhay natin. At ang field po ay nangangailangan ng salita ng Panginoon. At tayo po ay kailangan. Tayo ay nasa mission field. Hanggat dito po tayo sa lupa, ito ang mission field natin at kailangan po tayo ng salita ng Panginoon upang ipalaganap sa kanila. Imaginin po natin na ang isang farmer ay, sino po pala sa inyo ang lumaki sa probinsya? Ayan. Nakikita natin sa bukirin, di ba? Yung bukid, no? Kapag ka po panahon ng anihan, punong-puno. Kung meron kang 2 hektarya na lupain at ito'y punong-puno ng pananim, sabihin na natin pwedeng mangga o kaya naman sagingan. Kapag tatatlo ang mag-harvest, enough? Hindi, di ba? Anong gagawin ng may-ari? Maghahanap ng mag-aani. Naniniwala po kayo na ito ay panahon para sa anihan. Ibig sabihin po, ang mga tao ay marami nang nahihinog. No? Kasi hindi po imposible na sila ay nakarinig na ng salita ng Panginoon.
nataniman na ang kanilang mga puso, i-harvest na lang. Ang sabi ng Panginoon, harvest is plentiful, but the workers are few. Puno na, hinog na. Maaaring yung kapitbahay natin, maaaring yung kapatid natin, maaaring yung mga kaibigan natin, talagang ready na sila para anihin. Kaya lang, sino ang aani? Ang konti ng mga workers, ang konti ng mga humahayo para sila ay anihin. Ang isang iglesia po na healthy at lumalago, nauunawaan ano ba talaga ang paghayo. Hindi po ito optional. Ito ay mandato sa atin. Kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi option. Mag-share ako o hindi, okay lang. Hindi po ito option. Command sa atin ito ng Panginoon. Mandato sa atin na tayo ay humayo. Kasi hindi mo po pwedeng sarilinin ano yung na-receive mo, ano yung natanggap mo. Huwag natin sarilinin yun. Dapat yun ay ibahagi natin. So tayo po ay tinawag para i-harvest yung mga kaluluwa na hinog na ready na. Handa na sila. Sabi po ng Mateo chapter 9 verse 37 to 38. Naisulat ko ba? Nailagay ko ba? Wala. Okay. So, ibig sabihin po, magbubuklat kayo. Sige po. Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Ang sabi po doon ay, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari na anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tayo pong lahat muna ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po. Minsan pa, Panginoon, amin pong inaalala ang aming karatig bansa, ang Thailand and ang Myanmar, O Lord God. Panginoon, alam po namin na you are shaking them, O Lord God, na talagang magbalik loob sa iyo, aming Diyos. Panginoon, hayaan mo po na ang bansang ito na patuloy naming dinadalangin, patuloy, Panginoon, na ang mga missionaries, Lord God, ay nandoroon upang ipalaganap, ibahagi ang iyong mga salita. Lord, ingatan mo nga po sila. Maging, Panginoon, ang mga naapektuhan ng earthquake na ito, Lord God, we pray na ito ang panahon upang sila'y manumbalik sa iyo. Makilala kanila bilang Diyos, bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas, O Lord God. Salamat po dahil ang mga iglesia po namin na nandoroon sa lugar na yun ay iningatan mo. Totoo, Panginoon, ang iyong mga salita na kung ang merong isang manggagawa, isang lingkod mo na nakakakilala sa iyo, you will spare them, O Lord God. At salamat po, Panginoon, you spare them, O Lord God. Kaya Diyos, hayaan mo po na sa mga sandaling ito na ang bansang Myanmar, Thailand at iba pa, Panginoon, na nakaranas na apektuhan ng lindol na ito, Panginoon, ay makita nila, Panginoon, na mayroong Diyos na pwede nilang lapitan, na sila'y manumbalik, Panginoon, sa kanilang pagkakilala sa isang tunay na Diyos. Purihin ka, Panginoon. Ngayong umaga, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Makita po namin, Panginoon, na ito ay panahon upang kami ay kumilos, panahon upang kami ay magbahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Purihin ka, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tingnan po natin, ito yung sinasabi ng Panginoon na ang kanyang ubasan ay sagana. Punong-puno na. Maaaring panahon na upang ang kanyang ang binhi na itinanim ay i-harvest. Pero, ang tanong ko nga po kanina, are we ready to harvest dun sa field na yan ng Panginoon? Mayroon pong 4 na bahagi dito sa sinasabi ng Panginoon. Una po, a church that reaches out has compassion. Ano po yung sinasabing compassion doon? Sabi ng verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastor. Imagine niyo na po ba ang isang tawag dito, farm na walang nag-aalaga doon sa kanyang sa mga animals doon. Ano kayang mangyayari? Tataba ba? Gaganda ba ang kanilang katawan? Siyempre, papayat, no? Maaaring mamatay yung iba, magkasakit, pestehin. O ano pa mang sakit ang pwede nilang makuha kapag walang nag-aalaga. Pero kapag ka ang isang farm ay merong pastol o merong nag-aalaga, tataba, no? Ligtas sa anumang sakit, puno sila ng bitamina, hindi magkakaroon ng hindi sila pepestehin. Magiging maganda ang kanilang katawan. Ang iglesia po ay parang ganito din. Kapag ka walang nag-aalaga, ano pong mangyayari? Mamamatay. No? Kasi maghahanap sila ng isang mag-aalaga sa kanila. Isang magpapastol. Para mapuno, maging ang kanilang kaluluwa ay mapuno, mapakain ang kanilang kaluluwa. Sabi ng Panginoon, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ang konti. Ang konti ng mga magha-harvest sa ubasan ng ating Panginoon. Pero sinasabi ng Lord sa atin, gaano ba kalaki yung compassion natin para sa mga nangangailangan, para dun sa mga kaluluwa na talagang ready na. Ganun ba ka-eager yung heart natin para sila talaga ay ma-harvest, para sila ay madala sa Panginoon? Dito, sinasabi ng Lord dito, yung habag niya, yung talagang compassion niya dun sa mga tao na nakikita niya na itong mga tao na to, ready na sila. Sa panahon ng ating Panginoon, ready na sila. Kaya lang, ang konti ng mga tao, yung lingkod ng Diyos na po pwedeng magbigay sa kanila ng salita ng Panginoon. And most of them, nahahadlangan, nape-persecute pa yung mga disciples ng ating Panginoon. Ayaw nilang, kapag nagsishare sila ng gospel, anong ginagawa ng mga tao doon? Diba? Halos sinasabihan sila na sila ay mga false prophet. Hindi totoo. Katulad lamang din sila. Ang sinasabi ng mga Pariseo doon ay mas ano kayang kapangyarihan meron ang mga ito. Pero paaaring katulad lamang namin. Isa po dito si Zacchaeus. Kilala niyo po si Zacchaeus? Umakyat sa sycamore tree. May kanta niyan eh. Nung mga bata po kami sa Sunday school. Ha? Isang taong maliit na umakyat sa puno ng sycamore. Sa ganun. Ano siya eh, maliit lang siya.
Parang dwarf lang siya. Para makita niya ang Panginoon dahil ang Lord talagang nag-share ng gospel sa mga tao. Maliit siya. So sa daming tao na yun, hindi niya makita si Lord. Napakaliit. Anong ginawa niya? Pumunta siya doon, umakyat siya doon sa sycamore tree at doon siya nakinig. Nakita siya ng ating Panginoon. Doon, nahabag ang Lord sa kanya. Pinakita ng Diyos ang mercy at naligtas si Zaccheo. Si Zaccheo po ay isang tax collector din na talagang matindi siya. Double. Grabe siya pag nalingil ng tax. Sobra-sobra. Daig pa niyang nagpa 5-6. Pero, yung desire niya na makarinig ng salita ng Panginoon ay nandoon. Kaya naman, alam ng Lord nahabag ang Diyos sa kanya. Agad-agad, yung salvation ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Sa atin po ngayon, marami po sa atin ang homeless. No? Marami dyan. Kung lalabas lang tayo, makikita natin maraming namamalimos. Maaring hindi lang material na bagay ang kailangan nila. Maaring ang salita ng Diyos ay kailangan din nila. Marinig nila ang salita ng Panginoon. At sila ay mapakinggan. The church should be aware of spiritual needs of the world and the urgency of sharing the gospel. Ito po ang kailangan ng ating iglesia. Ngayon po, ang SBC po ay meron po silang campus ministry na hindi lamang po mga adult ang kanilang sinisharean. Naniniwala po ako na ang mga kabataan ang isa na dapat mabahagi na ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi maraming kabataan ngayon ang naliligaw. Na lately lang po, na alam ko po, nag-viral sa news. No? Yung isang 13 years old ba? O 14 years old? Na pinatay. Maaaring hindi lamang pambubuli ang reason nun. Hindi, marami pa. O baka nga may behind pa nun. Kung ang mga kabataan ay hindi masishare ng salita ng Panginoon, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Noon kasi, iba no? Iba ang panahon noon sa panahon ngayon. Talagang, very rampant ang hindi lang bullying. Ang drugs nandiyan. Lahat ng klase. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon na need ng bawat isa o ang mga kabataan na to na talagang masharean sila ng gospel. Maibahagi ang salita ng Panginoon. Yung compassion. Hindi lamang basta ma-share ang salita ng Panginoon, kundi talagang yung desire natin na, Lord, makakilala talaga sila habang meron pa silang lakas, hanggat kaya pa nila. Ito yung i-desire natin. Encourage natin ang bawat isa. Sa trabaho po natin, marami pang hindi nakakakilala sa Panginoon. Sa mga kamag-anak natin, marami pang hindi nakakakilala. Sa mga kaibigan natin, marami pang hindi nakakakilala. Gamitin po natin lahat ng resources. May cellphone, may social media. Abutin po natin sila sa mga resources na yan. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, hindi ako makapunta, anayan ng probinsya namin. Lahat po naman, may cellphone. Kahit po yung mga verses lang, isend nyo sa kanila, malaking bagay po yun. Kasi kung may dinadaanan silang problema, makabasa sila ng verses, malaking bagay po yun, malaking encouragement po yun. Kaya, huwag po natin sabihin na di natin sila maaabot, di natin sila masisharean. Ihasik lang po natin yung mga buto na yan sa kanila.
Di man tayo ang mag-harvest, pero malaking bagay po na ang buto na yan na ating inihasik ay tutubo at tutubo. Pangalawa po, a church that reaches out praise for workers. Sa verse 38, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa na aanihin. Ang isang building po, ang isang tahanan ay hindi maaaring mabuo lang ng iisang tao. No? Ilang manggagawa po ang bumuo sa inyong tahanan? Depende sa laki. Kahit nga siguro maliit na area lang no? Maaaring 4, 5 ang gumawa. Pakulang pa. Ibig sabihin po, hindi kaya magtayo ng isang building kung walang mga tao. Kung walang resources. No? Hindi kayang itayo yan. At ito po yung sinasabi ng Panginoon, ito yung in-instruct niya sa kanyang mga disipulo, na hindi po pwedeng ako lang. Dapat kayo din ay kikilos. Kasi puno na eh. Marami nang dapat anihin. Kaya dapat kumilos ang bawat isa. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya naman, sa panahon ni Paul at ni Barnabas, ay ang iglesia dun sa aklat ng mga gawa, sila'y nanalangin. Ilang tao ang nadagdag sa iglesia ng Panginoon? Thousands, no? 1,000. Kung tayo po dito sa church ay hahayo, sobra-sobra na po ito. Hindi po tayo magkakasya. Ngayon pong May, meron tayong OCC, Operation Christmas Children o Child. Imagine niyo po, kung meron tayong 40 kids, o ilan yung nakalista? 27 kids? May nanay, may tatay, na nag-respond. Triple agad yun. 27 times 2 agad. O sabihin na lang natin na 1:1. 27 agad ang nag-respond. Bukod dun sa mga bata na yun. Siyempre, di naman natin sila isasama dito sa Sunday service natin. Meron silang separate Sunday service o Sunday school. Bilangin niyo po yung bakante. I-plus niyo po yung 27. Mag-i-extend tayo dito, no? Kasi may absent pa. I-extend tayo hanggang dito. Sabi nila, na-bless ako. Nakakatuwa. Talagang andun yung pangungusap ng Panginoon sa kanila. Dinala nila yung mga asawa nila o yung mga anak nila. Hindi na tayo talaga kakasya, no? Daragdag at daragdag. Ito yung sinasabi ng Panginoon na hindi po pwedeng isa lang. Kaya po pag mag-invite tayo, hindi po pwedeng isa lang. Dapat lahat tayo. Lahat tayo ay kikilos. Ako po na-imagine ko, ang panalangin ko po, itong OCC natin ay talagang lumago. Na hindi, imagine niyo po na magkakaroon tayo ng Saturday service para sa kanila. Kasi ititrain na natin sila para sila'y lumago. Hindi lang, ang goal ay hindi lang sila basta ma-sharean. 5 days tapos na. Walang nangyari. Ang maging goal natin talagang lumago sila. Gamitin
sila ng Panginoon para yung mga kapitbahay natin makakilala sa Panginoon. Umpisahan natin doon sa isang bata na yun. Kapag doon na umpisa, magkakaroon sila ng sariling service. No? Nakakatuwa po. Meron silang sariling service. Tapos tayo, pag Sunday, may sarili din tayong service. So, ibig sabihin, talagang dadami yung workers natin. Hindi lamang po tuwing Sunday nagagamit ang ating music team o tayo. Mapipilitan tayo na tumugtog. Kasi pagod na sila ng Sabado. Nag-worship, nag-lead na sila ng Saturday, nagturo na sila. Yung Sunday, pagod na sila. So, kailangan may ibang tutugtog, may ibang magigitara para makapahinga naman sila, makaupo naman sila dyan. Ito yung encouragement sa atin ng ating Panginoon. Hindi lamang din po tayo mag-hold ng ating Sunday service, kundi yung ating prayer meeting. Next slide nga po. Nandiyan po ba kayo? May sinasabi po yung mga umaatin ng prayer meeting. may sinasabi po sila, oh. Yung mga walang picture po dyan, hindi nag-open ng camera. Kasi hindi po sila bagong ligo, wala silang make-up. Kaya naka-close camera po sila. Bakit po may prayer meeting? Ano na yan eh? Kasi nakasanayan na may prayer meeting. Pero hindi po. Mahalaga po ang prayer meeting. Bakit? Kasi dito po natin dinudulog, hindi lamang po yung mga personal na panalangin natin. Kasi meron na tayong personal devotion eh. Meron na po tayong personal na panalangin araw-araw, di ba? Pagising mo pa lang, pinapanalangin mo na yung sarili mo, pinapanalangin mo na yung pamilya mo. Ito sa prayer meeting, hindi na po doon. Hindi na tayo focus doon sa sarili. Kundi ang focus natin sa iba. Ma-reach out natin yung iba. Ma-reach out natin sa panalangin yung mga kapatiran natin na hindi na natin nakikita, yung mga kamag-anakan natin. Ma-reach out natin yung mga nangangailangan sa ibang lugar, yung mga kapatiran natin na nandoon sa ibang lugar. Yung mga missionary, yung mga ibang bansa na nangangailangan ng salita ng Panginoon. Ito, dito sa prayer meeting. Kasi corporate prayer na po ito eh. Hindi na pansarili natin. Kaya, makibahagi po tayo. Hindi lamang po ito basta na-organize ng isang iglesia, kundi ito talaga ay panalangin para sa kanila. And para makapag-grace po tayo ng mga laborers. Para itong harvest field natin ay talagang ma-harvest natin. No? Kaya, mahalaga ka na umattend ka ng prayer meeting. Taga-amen. Kahit di ka mag-lead, taga-amen ka lang. Mahalaga po yun. Church should regularly pray for God to raise up and equip more people to serve in His harvest. Mahalaga po ito. Kaya wag po natin sabihin na sige, hindi na ako attend ng prayer meeting kasi prayer meeting lang naman yan. Okay lang, kahit wala ako. Mahalaga po ang pag-amen mo. Ang pagsang-ayon, ang pag-intercede, mahalaga po yan. Pangatlo po, parang may nalampasan. Balik mo nga. Sige, balik. Up, up, up. Up.
Sige. Isa pa. Hindi, yung next slide. Next. Okay, sige. Sa kabila pa rin. Okay. Pangatlo. The church, a church that reaches out, goes and shares. Ayan, lumalabas at nagbabahagi. Matthew 28:19. Sino po nakaka-memorize? Matthew 28:19. 18:19. Matthew 28:19. Therefore lang. Therefore, go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya nga humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan nyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon na mandate sa atin na tayo ay humayo. Tayo ay mag-share ng gospel. Ang isang ilaw ay hindi po pwedeng nakasindi sa isang maliwanag, no? Kasi, paano mo makikita yung liwanag kung bukas na yan? Kaya ang isang kandila, ang isang liwanag, inilalagay sa isang madilim. Para doon makita, doon magliwanag. Ang ating Panginoong Yesus, ang pag-share ng gospel, hindi na doon sa mga nakakilala na. Kasi nakilala nila ang Panginoon. Kaya tayo humahayo, kaya sinasabi ng Panginoon na go, doon pumunta kayo doon sa mga hindi pa nakakakilala para makilala nila ang ating Panginoon. Para magliwanag ang ating Panginoon sa kanila. Ito yung Great Commission na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa mga disipulo. Bakit sila nagpupunta sa iba't ibang lugar? Hindi lamang po dapat sa mga disciples, no? Maging dapat sa atin din. Tayo ay disciples na ng ating Panginoon. Kaya, ang mandate sa atin ng Panginoon ay go and make disciples. Hindi lang si pastor ang mag-go at mag-make ng disciples. Dapat po tayo ay maging kabahagi doon. Acts 8:26 verse 39, ito po yung kwento tungkol sa isang Ethiopian eunuch. Isang eunuch. Nung si Philip po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon dito sa Acts, meron, during the journey po nila, meron silang nakitang eunuch o isang eunuch na binahaginan po nila ng salita ng Panginoon. Naging curious itong eunuch na ito at nabahaginan nila ng salita ng Panginoon. So habang sila ay, yung journey nila ng kanilang paglalakbay, si Philip nag-share ng gospel dito. Naupo sila, nag-share ng gospel at nagpatuloy sa paglalakbay. Agad-agad, itong eunuch na ito ay nagpabaptize. So nakakita sila ng isang tabing ilog doon. Binautismohan ng eunuch na ito. Ano po yung sinasabi ng Panginoon dito? Marami ang binahaginan mo ng salita ng Panginoon, maaaring sila ay agad-agad tumanggap sa Panginoon, tinanggap ang gospel, merong hindi. No? Darating yung panahon na kapag tayo nag-share ng gospel, pwedeng sabihin sa atin, ay, kilala ko na yan. Alam ko na ang Diyos. Kilala ko na ang Diyos. Okay na ako. May rejection. Meron din naman na, alam mo yung pagkauhaw niya. So, ito yung pagkakataon natin para talagang samantalahin mo na.
na i-share ang gospel sa kanya. Kasi ito yung panahon na talagang ready na siya. Handa na siya para tanggapin ang salita ng Panginoon. Sa atin po, sa panahon natin, maraming Philip, maraming Paul, marami pong, noon kami, kadalasan po, every fourth Sunday, merong evangelism. Meron po dyan street evangelism, meron din naman po sa church, yung musical evangelism. Marami pong kaparaanan para ang salita ng Panginoon ay maibahagi. Sa atin po, tayo din. Marami pong kaparaanan para ibahagi ang salita ng Panginoon. Gamitin po natin yung ating pangangapit bahay. No? Sino po hindi nangangapit bahay? Minsan, no, lalabas ka ng bahay, nakikipagkwentuhan, gamitin na natin yun. Yung kwentuhan na yun. Gawa ka ng paraan na ma-twist mo yung kwentuhan ninyo para siya'y mabahagi na ng salita ng Panginoon. Para siya'y unti-unti na madala mo sa church. Mataniman mo na siya ng salita ng Panginoon unti-unti. Street outreaches, o street evangelism, personal witnessing. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, hindi lamang po ang pag-share ng gospel ay sa unang panahon o panahon ng mga disipulo. Dapat po sa panahon din po natin ngayon. Ito po ay naibabahagi sa kanila. Dapat din po ay magkaroon tayo, no? Tayo mismo sa sarili natin na ang bawat mananampalataya sa atin ay talagang ma-share ang gospel. Maibahagi ang salita ng Panginoon. Next slide. Church should actively train and mobilize our members to participate in street evangelism. Kilala niyo po yan? Sino ba yan? Abay, sino ba yan? It takes lakas ng loob. No? Nagawa na po natin na mag-evangelize sa bus. Di pa. Si Kuya Jico lang po ang nakagawa sa atin nun. Pero alam niyo po, ito po ay encouragement sa atin. Encouragement po sa atin na magkaroon tayo talaga ng hindi lang guts, no? Kundi yung talagang heart to really share the gospel. Marami po ang nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Nakikita natin dyan, mga nakaputi, no? Mga may dalang bag, no? Nag-share sila. Kahit mainit, hindi sila nahihiya. Eh, how much more tayo? Yung katotohanan, hawak natin. Kung tutuusin tayo yung may karapatan, no? Na magbahagi talaga ng salita ng Panginoon. Kaya po, hayaan po natin na tayo mismo magpaturo tayo. Kung may mga training sa loob ng church, attend po tayo. Kasi sabi natin, hindi naman ako marunong. Paano mo umpisahan? Paano ka matututo? Attend ka. Para matuto ka. Merong mga patterns. Paano mo i-share ang gospel? Paano mo sila masisharean? So, encouragement po sa atin yan na mga mananampalataya na mag-share tayo ng gospel, ng salita ng Panginoon. Pang-apat, a church that reaches out impacts the world. Ano ibig sabihin po?
Nung panahon po ng early church ay talagang ang salita ng Panginoon ay na-spread out po talaga. Hindi lamang po sa karatig bansa nila, kundi even dun sa mga malalayong lugar pa. Sa Jerusalem, sa Samaria, sa Judea, and doon sa kaduluduluhan pa. Yun po ang salita ng Panginoon na naihayag sa kanila. Kaya nga po, sa aklat ng Gawa, doon nagkaroon ng unang iglesia. Doon dumami ng dumami ang mga mananampalataya sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Sabi ng Acts chapter 1 verse 8, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses." Hindi lamang dun sa Judea, hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ang salita po ng Panginoon, hindi lamang dito. Kaduluduluhan, makakarinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga, bakit hindi pa dumarating si Lord? Pero malapit na. Kasi, meron pa na hindi nararating ng salita ng Panginoon. Kapag ka narating na ito, andyan na ang ating Panginoon. Kaya always be ready sa pagdating ng ating Panginoon. Marami pong iglesia ang naitatayo, yung mga church planting ay nandiyan na. Even po sa iba't ibang bansa, meron ng mga churches, yung underground, patuloy pa din po yun. Imagine niyo po, no, hindi ang salita po ng Panginoon sa mga restricted area, pero bakit may mga church na natatayo? Yung mga underground, patuloy po yan. Kahit nahuhuli sila, patuloy pa din. Marami pong mga underground churches ang nahahatiran ng salita ng Panginoon. Yung mga version po nila na idadala dun sa kanila. Pero pagkatapos po nun, alam niyo po ba, ang ginagawa po nila, ang mga misyonaryong ito na nasa underground churches ay minimemorize nila ang Word of God. After po nun, kinakain nila. Kasi kapag ka nakita yung Word of God o yung Bible sa kanila, pwede silang patayin. Pwede silang hulihin. And worse, hindi lang huli, talagang killed. Death talaga ang kanilang mararanasan. Kaya, yung iba po sa kanila ay pagkatapos nilang basahin ang salita ng Diyos, pagkatapos nilang i-memorize, kinakain nila. Hindi naman sila mamamatay kasi paper, di plastic. Kala ko po noon, kwento lang. Pero totoo pala. Hindi, ang salita po ng Panginoon ay talagang napaka-makapangyarihan. Very powerful. Kasi, imagine niyo po, maraming bansa ang hinahadlangan ng salita ng Panginoon. Hindi pwede makapasok. Lalo na sa mga Hindu black, Muslim black. Pag sinabi pong black, talagang total. Bawal yan. Bawal na bawal talaga. Kahit na makinig ka, bawal yan. Natitrace po nila. Ganon sila kahigpit pagdating sa salita ng Diyos. Pero bakit sila nakahatiran? Ganyan makapangyarihan ng Panginoon. Talagang nagdadala at nagdadala. Sabi nga po ni Pastor Sunny, yung kanyang message, yung last convention po, ay merong isang barko ang ethnos na kung saan nagpiprint ng gospel. Pero
ang printing na yon ay hindi siya hindi lagi. Kumbaga iba-ibang sila kasi parang hindi sila matrace eh. Kasi syempre kumbaga sa isang printing area kung sa signal lang matitrace sila. Kasi signal lang ang alam nila. Pero kung isang araw nasa signal sila, sa pangalawang araw nasa north sila, sa pangatlo nandun sila sa central. So walang makakaalam no kung anong area sila nandoon. Kaya ito po yung kinakailangan natin na talagang ipanalangin sila. Hindi lamang po mahatiran, kundi talagang maabot sila ng salita ng Panginoon. Suportahan po natin, hindi lamang po sa panalangin, kundi yung financial needs ng mga missionaries. Ito po ang nais ng Panginoon. Maabot sila financially, makapag-send ng mga missionary teams sa kanilang lugar at makapag-participate. So last year po, ito yung napuntahan namin, yung sa part po ng Thailand, yung province, isa sa province ng Thailand, ang Don Chong Pu at Sakaren. Ito po yung sa Don Chong Pu, ito po yung mga bata na talagang hindi mo sila pwedeng share ng gospel. Hindi mo pwedeng sabihin na Jesus loves you. Kasi kapag you say Jesus loves you, hindi na sila paatinin ng kanilang mga magulang. So, i-divert mo yon sa ibang kaparaanan. Mag-share ka ng gospel sa ibang kaparaanan. Pero, ang sinasabi mo sa kanila, ang pagmamahal ng Panginoon. Kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Ipoportray mo ang mga magulang nila as Jesus. If you love your parents, follow them. Pero, ang nasa puso mo, love Jesus, follow them. Si Jesus yung ginagamit ng Lord. You can pray for them, pero hindi po pwedeng directly. No? Paano? Mahirap. Pero, walang posible sa Panginoon na sila ay gamitin din ng Diyos. Sila ay makakilala sa Panginoon. Ito, yung current people. Ito pong current people na ito, mostly, nagtatago sila sa bundok. Bago po napuntahan yan, tumawid pa ng ilog. At during the time itong current na ito ay sila po yung mga walang identity, hindi po sila pwede lumabas ng kanilang lugar, yung current, hindi sila pwede lumabas ng kanilang border nang wala silang certificate na tinatawag. Kasi pwede silang hulihin anytime na hindi na sila makakabalik. Imagine niyo po, ikaw wala kang identity. Wala kang birth certificate. Hindi mo alam kung taga Pilipinas ka, taga ibang lugar ka, wala kang identity. Sila po ganun. Na hindi sila pwedeng lumabas. Kahit po sa Thailand, hindi sila pwedeng lumabas ng Thailand, ng Bangkok. Yun lang sila. Meron lang silang paligid na ganyan, na nandun lang. Hindi sila po pwede. Kaya yung mga missionary pupunta talaga sa kanila para maghatid ng salita ng Panginoon. Kaya, panalangin po natin. Maraming workers. At isa po sana tayo doon sa mga workers na yun. Na tayo po ay magbabahagi ng salita ng Panginoon. Di man po tayo makarating dyan sa kanilang bayan, sa kanilang lugar. Pero dito po sa atin, ito po ang mission field natin. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Go and actively share the gospel. Serve others. Maglingkod po tayo sa ating Panginoon.
Next year, 2026, another mission na naman po ang gagawin. Panalangin po natin na makapag-send out po tayo dito sa ating church. Maranasan natin na paano ba talaga mag-share ng gospel? Ano yung mga stories nila? Yung stories lang po marinig natin, it's really encouragement for us na talagang kumilos para sa Panginoon. Actively na mag-work tayo para sa Panginoon. Na lumabas tayo para sa Panginoon. Kasi ganun yung heart nila para maglingkod sa Panginoon. Na tayo po dito sa Pilipinas, napakalayang bansa. Malayang malaya. Pwede tayo na magbahay-bahay para mag-share ng gospel sa kanila. In conclusion, outreach involves compassion, prayer, going, and impacting the world. Ano po ibig sabihin? Tayo po, ang challenge sa atin, tayo ay mag-commit na magbahagi ng salita ng Panginoon. Yung challenge po ba ay pwede nating hawakan na bawat isa po sa atin, at least one, meron tayong masishare ng gospel once a month. Isa lang sa isang buwan. Yan po ay challenge sa atin na makapag-share po tayo ng gospel. Hayaan po natin na yung challenge na ito ay i-grab natin. Na makapagbahagi po tayo ng salita ng Panginoon. Isa lang. At yung isa pong yun, dalhin natin dito sa Panginoon. Maging bahagi po tayo ng challenge na yun. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin. Panalangin po natin na i-grab po natin yung challenge ng Panginoon sa atin na makapagbahagi po tayo ng salita ng Panginoon. Isa. Ito man po ay kapatid, anak, magulang, asawa, katrabaho, kaibigan, higit sa lahat. Madala po natin sila sa Panginoon. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, for the challenge na kami ay maging bahagi ng iyong ubasan, Panginoon. Kami ay susunod, Panginoon, dahil hindi lamang po ito, Lord, ay optional, kundi ito ay command mo sa amin, Panginoon. Part of a great commission, Lord God, na kami ay maging bahagi, kami ay maghayag ng iyong mga salita, Panginoon. Sabi mo, Lord, harvest is plentiful, but the laborers are few. Totoo, Panginoon, na napakakonti ng mga laborers mo, Lord God. Pero Lord, salamat po dahil kami ay binigyan mo ng pagkakataon para maging bahagi, Lord God, ng pag-harvest mo. Bahagi kami nun, Panginoon. Hayaan mo, O Lord, na sa pag-harvest, Lord God, ng mga pananim na ito, O Lord, ay kami ang isend mo, O Lord God. Nais namin, Panginoon, kami ay susunod sa iyo. Send us, Lord God, to the harvest field, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na kami, ang liwanag namin, Panginoon, ay hindi lamang manatili doon sa nakatago, Panginoon, kundi kami, O Diyos, ay
ilalagay mo dun sa isang lugar na madilim upang ang aming takalan, Panginoon, ay makita ang liwanag mo, O Lord. Dahil alam po namin, Panginoon, na kung kami ay magpapagamit sa iyo, ihahanda mo kami, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na kami ay maging sakripisyo, Panginoon, para sa iyong kingdom, para sa iyong tahanan, O Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi lamang po kami ay maging preacher, kami ay maging tagapagturo, Panginoon, kundi talagang kami ay maging bahagi ng paghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Magkaroon kami ng boldness, O Lord God, na maihayag ang iyong mga salita. Magkaroon kami ng confidence, Lord God, na ibahagi ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, we pray na buksan mo ang bawat pintuan ng mga tahanan, O Lord God, na nangangailangan ng iyong mga salita. Buksan mo, Panginoon, ang puso, O Lord God, ng mga kaluluwa na nawawala, O Lord God. At hayaan mo, Panginoon, na kami, O Lord God, ay maging bahagi noon na makapag-share ng gospel sa kanila, Panginoon. And Lord, allow, Lord God, na kami ay boldly na ma-speak namin, maihayag namin ang iyong mga salita sa kanila, Panginoon. At makilala kanila, Panginoon, bilang Diyos ng kanilang puso. Lord, anuman ang tigas ng puso nila, Panginoon, upang hindi nila tanggapin ang iyong mga salita, alam po namin, Panginoon, na ito ay hindi imposible sa iyo. Walang matigas na puso, Panginoon, upang hindi sila makakilala sa iyo, Lord. Kaya po, Panginoon, hayaan mo po na kami mismo sa aming sarili, Panginoon, ay talagang magkaroon kami ng lakas ng loob. Salamat po, Panginoon. Sabi mo, Lord God, na ang aming mga paa ay hindi lamang gagamitin mo sa aming lugar, kundi ito, Panginoon, ay gagamitin mo sa paghayo, O Lord God. Mabuti ang mga paa na humahayo. Kaya, O Lord God, gamitin mo ang aming mga paa upang kami ay humayo. Makapakinig sila ng iyong mga salita. Lord, alam po namin na sa kapaligiran lamang po namin, O Diyos, ay marami pa po ang hindi nakakakilala sa iyo. Panginoon, ang dalangin po namin, abutin mo ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa mga kaibigan po namin, sa mga kapitbahay namin, higit sa lahat. Lord God, ang aming buhay ay maging patotoo sa kanila. Makita nila, Panginoon, na kami ay nagliliwanag sa iyo, O Diyos. Makita nila, Panginoon, yung testimony namin bilang isang mananampalataya sa iyo, O Diyos, ay na sumusunod, Panginoon, nagiging magandang testimony ang aming buhay upang sila ay makakilala sa iyo, O Diyos. Kaya po, Panginoon, salamat po. Salamat po, Lord God. Aming Diyos, dalangin ko din po sa aming iglesia na send this church, Lord God, na mga missionary, Lord God, hindi lamang po sa ibang bansa, even, Lord God, dito sa local, O Lord God, na maranasan po nila, Lord God, na talagang makapagbahagi dun sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, ang aming puso ay nagagalak upang ikaw ay maihayag sa mga hindi pa nakakilala. Purihin ka, Panginoon. Lord, ngayong umaga, hayaan mo din po na sa aming buong linggo ng aming preparation, O Lord God, para sa nalalapit na Holy Week, aming Diyos, ito po ay pag-ala-ala sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, ihanda mo ang aming puso upang sa pagninilay-nilay namin, Panginoon, sa iyo, kami, O Diyos, ay magising. Kami, Panginoon, ay makita namin na ang kagandahan, Panginoon,
ng iyong kaligtasan, O Lord God. Kaya po, Panginoon, purihin ka. Ikaw po, Panginoon, ang maghanda sa amin sa mga gagawin po namin, O Lord God. Purihin ka, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa amin sa buong linggo na aming kakaharapin. Ikaw po ang sumama. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Ang mga nagtatrabaho, pagpalain mo sila. Ingatan, Panginoon. Ang mga nag-aaral, Lord God, sa huling linggo ng kanilang pag-aaral. Ibigay mo, Lord God, ang kanilang talino. Bigyan mo sila ng katalinuhan upang sa kanilang final examinations, Lord God, ay makapasa sila, makita nila ang kanilang tagumpay, ang kanilang pinaghirapan, Panginoon, sa buong taon ng kanilang pag-aaral. Sa mga nagtatrabaho, Panginoon, ingatan mo sila, samahan, Panginoon, sa mga ama, ina ng tahanan, ingatan sila, Panginoon, ikaw po ang maging kalakasan, ilayo mo sa anumang uri ng karamdaman, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, aming Ama. Ikaw po ang maluwalhati. Ikaw po ang madakila sa bawat isa. Purihin ka, aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, kasama po ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Umayon po tayo na merong kagalak. Women's, April 1, 6 o'clock po. 6 o'clock po. Tuesday po yun. 6 o'clock, prayer walk sa Arca. Magkita-kita po tayo sa may Hyper. 6 o'clock. Marie, Rosel, kung available kayo. Sa Tuesday po, 6 o'clock.